Magandang gabi sa inyong mga kapatid at saan man tayo naroon ay pakinggan po natin ang ating panalangin sa gabi ito. At bago ang panalangin, tayo ay magbabasa at mag-aaral ng mga ilang talata upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. At salamat sa mga impormasyon na naririnig natin, sapagkat pawalaan na raw, ang sabi sa media, pawalaan na ang pandemya. So ang lahat ng yan ay nawa kaloob. Alam naman natin na kalooban ng Panginoon natin Diyos yan, na ang lahat ay lilipas anumang uri ng pagsubok. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral sa hapong ito, sa gabi ito, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa hapong ito, sapagkat iyong niloob, Panginoon ng Diyos, na mangyari ang banal na kalooban sa bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, at kami na naman ay makakapagbahagi ng iyong banal salita. Salamat sa katugunan ng aming mga dalangin na tutugon mo sa iyong takdang kapanahunan. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ang pag-aaralan natin sa hapong ito ay may kinalaman sa ating mga puso. Sa puso natin. Ang sabi dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, habang itinuturing natin ngayon na ang ulo ng pinakasentro ng pagpapagalaw ng tao sa tao, ang sabi dito ay ang ulo ang nagpapagalaw sa tao. Subalit, ayon sa Biblia, itinuturing na ang puso ang kabuuhan ng buhay. Sa puso, totoo nga naman kasi sinasabi sa Biblia, kumbaga sa English, watch your heart with all diligence, for out of it comes the issues of life. Sabi doon. Watch your heart, ang sabi sa Bible. Kung kaya ang tinutukoy talaga dito, ang puso at ang ating isipan ay nag-uugnayan. Pero ang una na tinutukoy dito, puso. Ang puso raw talaga ang pinakasentro ng ating buhay. Nalalaman ng Diyos ang puso ng bawat tao. At sinisiyasat niya ito upang makita ang tunay na nalalaman. Kaya importante ang laman ng puso, mga kapatid. For out of your heart, the mouth speaks. Sabi sa Bible. For out of your heart, the mouth speaks. Ito po yan. Kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bunganga. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya tayo bilang bayan ng Diyos ay dapat manalangin sa Kanya na suriin niya ang ating mga puso at alisin niya ang anumang kasamaan na nanahan sa ating mga puso. Sa gayoy, maihahanda niya tayo para sa ganap na pamumuhay ngayon at para sa maluwalhating buhay sa kabila ng kamatayan. Ang paghahanda ng ating ikalawang buhay ay ngayon, ang sabi sa Bible. At iyan ang nais ng Diyos. Ang sabi dito, at kung wala ang kagandahang loob ng Diyos, ang puso ng tao ay masama
at magbubunganga ng masasamang gawain. Ngunit ang puso ng mananampalataya na pinapalambot, muling nililikha at dinadalisay ng Diyos ay magbubunga ng mabubuting gawa at sumusunod sa kalooban ng Diyos. So mga kapatid, ang puso, kung ang laman ng puso mo ay masama, ang iyong gagawin ay masama. So napakahalaga niya mga kapatid. Kaya sabi nga ng awitin, bigyan mo kami Panginoon ng pusong dalisay. Ang sabi sa awitin, na ang pamagat ay pusong dalisay. At dapat tayo ay manalangin, ipanalalangin natin ngayon na ang ating mga puso ay linisin ng Diyos. Ang anumang balakid na laman ng riyan sa ating mga puso ay siyang ginagawa natin yan. Lumalabas sa ating mga uri ng ating ugali. Kaya mga kapatid, tayo kaiingat sa bagay na ito sapagkat ang sabi dito, ang puso ang pinakasentro ng buhay ng tao. At iyan ay maliban dito sa sinasabi sa Kawikaan 4:21. Iyan ay binanggit din sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Na anuman ang laman ng puso natin ang siyang lumalabas sa ating mga gawa. Nalalaman ng Diyos ang puso ng tao. Pinanatili ng kasamaan sa puso ng tao. Kung ang laman ng kanyang puso ay masama, ang kanyang ugali ay masama. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya, basahin natin ang talata sa Kawikaan 4. Talatang 14 muna ang basahin natin. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. Iyan ay bilin ng Panginoon. At sabi dito, ang buhay ng masama, huwag mong tutularan. Minsan tayo ang ating ginagawa, ay masama. At sabi nga natin, ang paggawa ng masama ay madali para sa tao. Ang sabi dito, ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Yan ang malungkot sa buhay natin mga kapatid, sapagkat ang masama, ang siyang pinapanigan pa natin. Ang sabi sa Biblia, dapat po tayo lumakad sa kabutihan. 15, kasama ay iwasan mo ni huwag mong lalapitan. Bagkus nga ay talikdan mo ang tuntunin ang tamang daan. Alam niyo mga kapatid, iyan po ay katotohanan na nangyayari mga kapatid. Hindi lamang sa iba, kundi nangyayari po yan mga kapatid. Minsan sa ating mga buhay nangyayari yan. Yung tayo makakilala sa Panginoon, iniiwas tayo sa gawain ng masama. Iiwasan natin yun. Sapagkat ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At alam niyo ba mga kapatid, katulad ko nung ako'y lumakad sa salita ng Panginoon, unti-unti nagkakaroon ng pag-angat yung aming buhay. Inaayos ng Panginoon ang buhay ng tao. Kapag tayo lumalakad sa kanyang kalooban. Ang sabi po rito, sila'y hindi makatulog pag di makagawa ng masama. May mga taong ganyan, hindi sila makatulog sapagkat binabalak nila ang gagawin nila bukas na masama ay kinukuha nila yan. Pinagpaplanuhan ng maigi. Ang sabi po rito sa verse 16. At sa pagpapatuloy ng talata 16, hindi matahimik kapag ang nasa di nagagawa. So mga kapatid, ito totoo ito.
Sabi sa verse 17, ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Kaya sabi nga sa Biblia, huwag tayong magulumihanan kapag ang tao ay umuunlad at ang kaunlaran niya ay nanggagaling sa kasamaan. Do not fret, ang sabi sa Bible. Sabi sa Proverbs chapter 37, who prosper, sabi niyo, do not fret if the wicked prosper. Huwag po tayong mahiwagaan kung ang masama ay umuunlad, ang sabi doon. Tayo babalik sa Proverbs chapter 4 verse 18. Ngunit ang daan ng matuwid ay parang silahis ng liwayway. Alam niyo ba ang silahis, mga kapatid? Race. Yan po yung race sa probinsya. Pag ikaw ay gigising na ang araw ay pataas na, nakikita mo ang silahis, ang race ng araw, nakikita natin. Kaya yan ang sabi dito. Tumitindi ang liwanag habang sila'y nagtatagal. Mas lalong nagliliwanag habang tumatagal ang araw. Verse 19, ang daan ng masama ay pusikit na kadiliman. Hindi makikita kung saan siya mabubuwal. Okay. Makita natin dito, mga kapatid, na ang anumang ginagawa ng tao na masama, darating at darating ang panahon na siya ay mabubuwal. Parang puno na dinaan ng bagyo at nabuwal. Sabi po rito. This your sin will find you out. Yun ang sabi dito, mga kapatid. Kumbaga sa ibang talata, sa talatang 20, Kawikaan 4, talatang 20, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi, sabi ng Panginoon. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin. Sa puso mo iukit ito ng mabuti at malalim. So ang puso talaga, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, iukit natin ang kanyang salita sa ating mga puso. Ang nakapagtataka dito, matagal na ng panahon na tayo ay mananampalataya, pero hindi naman natin ginagamit ang salita ng Panginoon bilang prinsipyo upang tayo makagawa ng mabuti. Ang ginagawa natin ay gawain ng masasama. Sabi dito. Sa 21, huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso ay iukit na mabuti at malalim. Sa verse 22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Alam niyo, mga kapatid, ang wisdom, ang kaalaman ay wisdom, way of life yan. Sabi dito, daan ng buhay. Nagbibigay kalusugay, kalakasan ng katawan. Alam mo, mga kapatid, kung tayo ay mayroon wisdom, bibigyan tayo ng Panginoon ng maayos na kaalaman. Sabi dito, kalusugan at ang sabi dito, kalusugan at ang ating katawan ay magiging maayos. Ang sabi dito, ang isipan mo ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Alam mo, mga kapatid, na maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang paglakad sa mabuti ay, ang paggawa ng mabuti ay hindi yan masasayang. Hindi masasayang yan. Iyan ang magbibigay sa iyo ng mabuting pag-uugali. Sabi ng ibang tao, di bali na niya ako. Hindi magustuhan nila ang ugali basta magawa ko ang gagawin ko. Yan ba talagang issue ng buhay? Ang sabi ng Biblia, watch your heart with all diligence.
For out of it comes the issues of life. Lahat ng mga issue ng buhay ay nanggagaling sa puso. Pagkatatandaan natin yung mga kapatid. Sapagkat yan po ang sinasabi sa verse 23 sa English. Sa verse 23 sa English, basahin ko sa inyo sa English, mga kapatid. At ibang pagkakalatag ng salita ng Panginoon sa English. Watch over your heart with all diligence, for from it flows the springs of life. Lalabas at lalabas ang nasa puso mo. Ang laman ng puso mo, lalabas na at lalabas. Kung mabuti ang lalabas dyan, mas maayos. Kung masama ang lalabas dyan, sa ikapapahamak mo yan. Yan ang turo ng Biblia. At hindi po yan pwedeng salungatin ni naman. Yan ang prinsipyo na kung saan ang prinsipyo na yan na sinasabi natin ng prinsipyo is something that we can apply to our life. Kaya ang prinsipyo ay nanggagaling sa mga mabubuting salita. At tayo bilang Kristiyano, ang prinsipyo natin ay nanggagaling sa banal na kasulatan. Hindi po natin may kakailayan na ang ginagamit nating source of principle is the Bible itself or himself. Ang sabi dito sa verse 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Mahalay na pananalita. At sabi po, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. So tayo ay minsan bihasang magsinungaling. Iyan po ay ugali. Palaging sa sinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Kung ano ang maganda, doon mo ituon ang iyong paningin. Ilang pukol ng iyong pananaw, ang sabi dito. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na nilalakaran. So, kailangan ang pagsisiyasat, mga kapatid. Kailangan nating suriin ang husto, ang lakad natin, ang uri ng lakad natin, kung ang uri ng lakad natin ay nagbubunga ng mabuti. Kung ang lakad natin sa mundong ito ay nagbubunga ng masama, suriin natin maigi ang buhay natin. Anong uring buhay ang ating ginagawa? Anong uring buhay ang nakikita sa ating komunidad? Iyan ay malaking issue ng buhay natin. Iyan ay malaking testimony ng buhay natin. Dapat ang testimony natin ay testimony na nanggagaling sa Biblia. Kabutihan. Kaya, isa yan sa malungkot na nangyayari sa ating kapanahunan. Na maraming mananampalataya, maraming Kristiyano na ang buhay nila hindi kaaya-aya. Hindi nagbibigay ng magandang aral, hindi nagbibigay ng magandang pangalan sa kapwa-tao at lalong-lalo na hindi nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. So, yun ay questionable na pananampalataya. Ang pananampalatayang ganon ay hindi mapapanaligan, hindi mapagkakatiwalaan. Ang sabi nga ng Biblia, dapat kayo mga guro na, subalit kayo ay mga mangmang, sabi sa Biblia. Sabi dito sa verse 26, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Alam niyo mga kapatid, ito ang tinatawag natin na going straight. Ang lakad ng mananampalataya dapat po going straight. Ayon sa mabuti. Ang sabi dito, huwag po tayong kumaliwa, huwag po tayong kumanan. Lumakad lang po tayo ng banayad.
at ang banayad na tinutukoy dito, papalayo sa lahat ng kasamaan. Hindi natin ma-imagine mga kapatid kung ang buhay natin ay puro lang kalokohan. Hindi natin ma-imagine ang uri ng buhay natin kung tayo lumalakad na puro sakit ng ulo ang idinudulot. Sa halip na tayo lumakad ng mapayapa, makapagbigay tayo ng lugod sa ating Panginoon, ang lakad natin ay lakad ng kasamaan. Kaya mga kapatid, habang itinuturing ng tao ngayon, sa ating kapanahunan, na ang ulo ang pinakasentro na nagpapagalaw sa tao, sa Biblia po, ang tinutukoy na pinakasentro ng buhay natin ay ang ating puso. Kung kaya sabi sa ating pag-aral, iingatan po natin ang ating mga puso. Ang nalalaman ng ating mga puso bilang Kristiyano ay inuuri natin, sinisikap natin na ang prinsipyo na laman ng ating mga puso ay nagmula sa banal na kasulatan. Ako po bilang mangaral, hindi po ako nagsisisi sa bagay na gano'n. Sapagkat naranasan ko na po na mamuhay sa mundong ito sa ngayon. Naranasan ko na magpakabuti sa tulong ng Panginoon. Hindi ko po sinasarili. Sa tao pong gusto magpakabuti, magpakalakad ng maayos, hilingin niya po sa Panginoon at tutulungan po siya ng Panginoon. Ang mga mananalangin para sa atin, tatawagin ko si Mariel Lilia. Good evening po sa ating lahat. So, this time naman po, isamahan niyo po ako na ipag-pray ang spiritual journey po ng ating church. Let's pray po. Yes, dear Lord, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, for this night na pinagsama-sama niyo po kami at binigyan niyo po kami ng privilege na maipag-pray po ang bawat isa. Lord God, salamat po sa pagmamahal, Lord, sa pagpapatawad, Lord God, sa grace na araw-araw po namin nare-receive, Panginoon. Lord, gayon din, salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin, sa malusog at malakas naming pangangatawan at sa gabay, Lord God, sa araw-araw. Father God, nilalapit po namin sa inyo unang-una po ang aming pastor, Panginoon, si Pastor Levy, Panginoon, Lord. Bigyan mo po siya ng kalakasan, physical, Panginoon, and spiritual, Lord God, para mapamunuan, Lord God, ang church and mailid ang mga tao patungo sa iyo, Lord God. Lord, we also pray, Panginoon, para sa mga church leaders and sa lahat ng mga nagli-lead ng ministry, Panginoon. I know na nakakapagod, Panginoon, nakaka-drain, Lord God, pero we know, Panginoon, na ikaw yung magpo-provide ng kalakasan, Panginoon, ng nag-aalab na puso, Panginoon, para magpatuloy, Panginoon, na kahit mahirap, Panginoon, ay magpapatuloy kami dahil kasama ka namin, Lord God. Lord, anuman pong personal struggle, impurities, imperfections, Panginoon, sins, or kahit ano pa man, Panginoon, na naghihinder ng paglago namin spiritual, Panginoon, ay alisin niyo po, Lord God. And palitan niyo po, Lord God, ng pagmamahal, Panginoon, sa'yo, pagmamahal sa iba, Panginoon, and palitan niyo rin po, Panginoon, ng passion, Lord God, para magpatuloy sa aming journey, Panginoon, spiritually, Lord. Lord, we also pray sa mga church attendees, Panginoon, nawa ay magpatuloy sila, Lord God, sa paglakad, Panginoon, kasama ka. Naway i-touch mo po yung mga puso nila, Panginoon, na mag-join, Father God, either online or sa physical church, Panginoon. Palakasin mo po ang bawat isa, Lord God, sa aming quiet time, Panginoon, sa aming daily prayer, Lord God. I-bless mo nga po ang mga puso namin. Tanggalin mo anuman po yung mga balakid, Lord God, yung mga hadlang, Panginoon, sa paglapit namin sa iyo, sa paglago namin sa iyo, Panginoon. Lord,
Ipinagkakatiwala namin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa iyo at sa iyo lamang po. Ikaw po ang maging sentro, ikaw po ang maghari sa lahat ng mga decisions namin, Panginoon. Kung ano man pong tough na pinagdadaanan ng bawat isa ay alam namin na malalagpasan namin, maitatawid namin dahil kasama ka namin, Panginoon. Lord, ito lamang po ang aming samot na langis sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Susundan po siya ni Josephine Sapra. Ngayon naman po ay papanalangin natin ang passionate discipleship leaders of leaders. So let's bow our head, close our eyes, and feel the presence of the Lord. Yes, Lord, Heavenly Father, maraming salamat nga po, Lord God, sa panibagong pagkakataon, Lord God, na may panalangin po ang bawat leaders. Lord, ipinapanalangin ko po, Lord God, na bago po mag-lead ang mga leaders, Lord God, ay matuto po silang maging mabuting tagasunod sa inyo, Lord God. Bigyan niyo nga po sila ng mapagpakumbaba at maunawaing puso, Lord God. Lord, si Jesus po, Lord God, nagawa niyang hugasan ang paa ng kanyang mga tagasunod. Sumisimbolo po ito na hindi nakahihigit ang isinugo sa nagsugo sa kanya at hindi nakahihigit ang tagasunod sa kanyang Panginoon, Lord God. Lord, kami pong mga miyembro, Lord God, ay matutong magpasakop, Lord God, at makinig at sumunod. Dahil sa huli, Lord God, ay pasasalamatan rin po namin ang mga namuno sa amin, Lord God. Lord, ipinapanalangin ko rin po, Lord God, na bigyan niyo rin po ng wisdom ang bawat miyembro, Lord God, na pulutin lamang ang mga mabubuting turo, Lord God, sa ng kanilang mga leaders, Lord God. Lord, pagpalain niyo po nawa ang mga mabubuting tagapamuno, Lord God, at alisin niyo po, Lord God, ang mga masasamang tagapamuno. Patuloy niyo nga po kaming ingatan, Lord God, mahalin at gabayan. Yun lamang po, Lord God, tinataas po namin ang papurit pasasalamat sa inyo, Lord God, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangatlo ay si Daniel Artanga. Magandang gabi sa ating lahat. Sama-sama tayong manalangin para sa pagkakaisa ng bawat isa. Iyuko po natin ang ating mga ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na napakinggan po namin ngayong gabi. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil nagkaroon po kami ng oras para masaksihan, Panginoon, yung kabutihan mo, matutunan, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon. And nagpapasalamat po kami, O Lord, sa privilege na ito, Panginoon, dahil nagkaroon po kami, O Lord, ng oras para ipagdasal, Panginoon, yung mga bagay-bagay, O Lord, sa buhay namin. Sa mga oras na ito, Panginoon, ipinapanalangin po namin, Panginoon, yung bawat isa. Ipinapanalangin po namin, O Lord, ang kalagayan, O Lord, ng bawat members po namin, ng aming pastor, Panginoon, aming mga elders. Pinapanalangin po namin, Panginoon, yung mga kabuhayan nila. Pinagpipray din po namin, Panginoon, sa gabing ito, O Lord, yung eagerness nila, O Lord, para makapakinig ng salita mo. Panginoon, sa gabing ito, idinadalangin po namin, Panginoon, ang small group ng bawat youth, Panginoon. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ng bawat leaders nila, O Lord. Bigyan mo kami, O Lord, ng nag-aalab na kaalaman, Panginoon, para makapagpatuloy kami, Panginoon, sa pagsiserve sa inyo. Alam po, Panginoon, na napakaraming pagsubok. Alam po namin, Panginoon, na everyday marami kaming na-encounter na hindi talaga kalugod-lugod, O Lord, or hindi talaga maganda, Panginoon. Pero nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil hanggang ngayon, nakatayo pa rin kami, Panginoon, nagsiserve sa inyo. Panginoon, sa gabing ito, gusto po namin ibalik, Panginoon, yung nararapat na paglilingkod para sa iyo. Pinapanalangin po namin ng bawat leaders, Panginoon. Ipinapanalangin po namin ng bawat elders, ang bawat ang aming pastor, Panginoon, ang mga nanonood ngayon, Panginoon, at ang lahat ng mga nananalangin ngayon, Panginoon. Bigyan mo kami, O Lord, ng courage, Panginoon, na magpatuloy sa iyo. Alam ko, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naniniwala kami, O Lord, na
may purpose lahat, O Lord, kung bakit until now, nandito pa rin kami, nakakapit pa rin kami, O Lord, sa iyo. Alam ko, Panginoon, na hindi mo pababayaan, Panginoon, yung mga anak mo, O Lord, sa pananampalataya. And naniniwala kami, Panginoon, na ibabahagi mo pa, Panginoon, ang mga biyaya mo, O Lord. And naniniwala kami, O Lord, na may plano ka pa sa bawat isa po sa amin ngayon, sa gabing ito. Kaya sa mga oras na ito, itinataas po namin sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga oras na ito dahil nagkaroon po kami ng time, O Lord, na makapanginig ng mensahe mo. Salamat po sa lahat-lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasunod niya si Ariel Cortez. Good evening po sa ating lahat. Samahin niyo po kung mag-pray for national transformation and revival of the nation. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na pinagsama-sama niyo po kami muli, Panginoon. Pinupulit, pinapasalamatan ka namin sa gabing ito. And thank you, Lord, dahil nandiyan po kayo laging kumabay sa amin sa araw-araw, Lord. And thank you, Lord, sa patuloy niyo pong pag-bless sa amin sa araw-araw, Lord. And thank you, Lord, sa lakas na amin natatanggap, Lord. And binabalik po namin lahat ng papurit. Salamat sa inyo, Panginoon. And I pray, Lord, na maging maayos po ang lahat, Lord, at kayo po ang maghari ng sa bawat isa, maghari ang inyong kabutihan, inyong pagmamahal sa bawat isa, sa puso ng bawat isa, Panginoon. And Lord, pinagpipray ko po ang aming bayan, Lord, na Angono, and ang bawat pamilya, Panginoon, bawat leaders, Panginoon, na mga namumuno sa bawat barangay, Panginoon. And I pray, Lord, na maging malusog at malakas ang bawat isa, Lord, na patuloy kang paglingkuran, Panginoon, at ang mga bawat churches, mga leaders, mga Christians, Panginoon, and pati mga family po namin, Lord. I-bless niyo po ang bawat isa, Lord. Bigyan niyo po ng lakas, Panginoon, na patuloy na isabuhay ang inyong salita, Panginoon, saliksikin ang inyong mga salita, Panginoon, at panghawakan ng inyong mga promises, Panginoon, yung mga pangako para sa amin, Lord, at para sa future po namin. And thank you, Lord, dahil bumabalik na po unti-unti ang dati namin po pamumuhay, Panginoon. Bumabalik na sa normal, Panginoon. And thank you, Lord, sa paggabay niyo po sa amin sa araw-araw, sa pagbibigay sa amin ng lakas, ng positibong pananaw sa araw-araw sa kabila ng mga napagdaanan namin, mga pagsubok sa pandemic na ito, Panginoon. And thank you, Lord, dahil binigyan niyo po pa rin po kami ng lakas, Lord, ng positive mind, Panginoon, na maging matatag, Panginoon, sa bawat dadaan na araw, Panginoon. At thank you, Lord, sa araw-araw, Lord, may mga blessing kami natatanggap, Lord. At malusog at malakas po kami, Panginoon. And pinagpipray ko rin po ang bawat barangay officials, ang mga president po namin, ang presidente namin, ang mga mayor ng bawat bayan, Panginoon, and mga frontliners, Lord. At thank you, Lord, dahil ginagabayan niyo po sila at nagagawa po nila at nagagampanan po nila ang mga tungkulin po nila ng maayos, Panginoon. At pati na rin po ang mga bawat ministry, Panginoon, maliit man o malaking mga ministry man yan, Lord, ay thank you, Lord, at patuloy pa rin, Lord, na naglilingkod sa inyo, Lord, ang mga bawat leaders, Lord, at bawat small groups. At Lord, bigyan niyo po kami ng courage, Lord, na patuloy kami maglingkod sa inyo sa bawat araw, Lord, sa anumang mga pagsubok namin kakaharapin, Lord. Alam po namin, Lord, na hindi niyo po kami pababayaan, iiwan, Panginoon, at gagabayin niyo po kami sa araw-araw, Lord. At pangahawakan namin yung mga salita, Panginoon, Lord. Alisin niyo po ang mga negatibong pananaw, Lord, toxic thoughts, Lord, na minsan is bumabagabag sa amin puso at isipan, Panginoon. At iwaksin niyo po yun, Panginoon, at
i-feed po namin ang iyong salita, Lord, at patuloy ka namin saliksikin ang iyong salita, Lord, at panghawakan nga ito, Lord, at isabuhay sa araw-araw, Lord. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. And thank you, Lord, sa lahat, Lord, at sa mga taong patuloy na naglilingkod sa inyo. Thank you, Lord, at maging instrumento rin po kami, Lord, upang ma-share yung gospel at i-share yung love, Panginoon, na ibinigay niyo po rin po sa amin, Lord. Binabalik po namin lahat ng papurit at salamat sa inyo. Sa Panginoon Jesus. Amen. Lord, maraming pong salamat sa aming pagtatapos na ito, ng aming prayer meeting, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, aming Diyos, na ang aming mga sarili ay maging kaaya-aya, hindi lamang sa paningin ng tao, kundi sa paningin mo, Panginoon, na siyang pangunahing tagapagsuri ng aming buhay, ng laman ng aming mga puso. Ang sabi mo, Panginoon, ang banal na Espiritu ay nasa amin at siya ang tatak ng aming kaligtasan. Siya ang nagpapatunay na kami ay iyong anak. Iyan po ang tawag po sa Biblia, seal of redemption. Seal nyo, ibig sabihin, na kami ay tunay na iyong pinili. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa pribileyo na iyan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ang iyong sinabi niyaan ay hindi yan pwedeng pabulaanan ni naman. Ang sabi mo nga, Panginoon, ang taong walang banal na Espiritu, hindi pinamamahayan ng banal na Espiritu, ay hindi mo anak. Kung kaya, Panginoon namin Diyos, nararapat lamang na ang buhay namin ay magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Mga ugali na ayon sa iyong banal na Espiritu. Na uldo na pakahirap, Panginoon namin Diyos, may exhibit po namin, Panginoon, ang buhay na bunga ng banal na Espiritu. Puro kabutihan, Panginoon namin Diyos. Panginoon, sa hapong ito at sa gabi ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga sarili, ang bawat pamilya ng Journey Community Church, Abisamis Family, Panginoon, Baluan Family, Gapulayan Family, Artanga Family, Panginoon, Lopez Family, Panginoon, at ang Sapra Family, Panginoon, idinadalangin ko, National Family, Panginoon, at ang iba pa mga kapatid namin, Panginoon, ang Diyos na bumubuo ng Iglesia. Nawa, Panginoon, ang iyong Sankong Espiritu ang siyang makita sa aming mga buhay, na ang bunga nito, Panginoon, ay bunga ng banal na Espiritu. At magkakaroon kami, Panginoon, ng mabuting uri ng pamumuhay na kung saan nakakapagbigay lugod sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon ng Diyos, at ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.